yelo o putik. Kapag isa sa mga ito ang humabol sa'yo, tumakas na at magtago. Ako po si Richard Gutierrez. Samahan ninyo akong suriin, busisiin at himayin ang Anatomy of a Disaster, Takas sa Guho. Ang pagguho ng lupa sa bundok, hudyat ng isang paparating na panganib. At kapag gumuho na ang malalaking tipak ng bato, mahirap nang makaligtas. Kasabay ng mabilis na agos ng mudslide, kumakaripas din ang mga tao upang mailigtas ang kanilang mga buhay. Pero kapag nyebe na ang gumuho, ibang peligro ang dala nito. Ito ang malakas na puwersang hatid ng landslide. Kamakailan lang binulabog ang Pilipinas ng mga balita tungkol sa pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng bansa. May mga nasaktan at sa kasamaang palad, may mga nasawi. Dahil dito, muli na namang nasariwa ang mga mapapait na alaala ng mga nakaraang trahedya sa pagguho ng lupa. Maraming lugar sa Pilipinas ang napapalibutan ng bulubunduking lupain. Pero minsan, dahil sa iba't ibang kadahilanan, nangyayari ang pagguho ng lupa na nagiging sanhi ng pagkawala ng kabuhayan, kabahayan at maraming mga buhay. Noong nakaraang buwan, sa kasagsagan ng bagyong Mina, nangyari ang isang trash slide sa Irisan dump site sa Baguio City. Naipit umano ang tubig sa dump site, dahilan upang bumigay ang retaining wall na pumuprotekta sa basura. Mabilis ang pagguho nito sa kalsada at maging sa ilang kabahayan. 5 ang naitalang namatay sa insidente. Ayon sa ilang eksperto, dapat ay hindi pinapayagan ang pagkakaroon ng dump site sa bulubundukin o maburol na lugar gaya ng Baguio. Dahil matarik ang mga lupain sa Baguio, hindi nga raw malayo mangyari ang mga ganitong uri ng insidente. It was an accident or a catastrophe waiting to happen. Pero bago pa mangyari ang trash slide sa Baguio, sino nga ba ang makalilimot sa trahedyang naganap sa Ginsaogon sa bayan ng St. Bernard sa Leyte? Itinuring itong isa sa worst landslide na naganap hindi lang sa bansa, kundi maging sa buong mundo. February 17, 2006, biglang bumagsak at gumuho ang malaking bahagi ng Mount Canabag. Natabunan ng makapal na putik at debris mula sa bundok ang maraming kabahayan at establishmento sa Ginsaogon. Nasa 4 na kilometro ang kabuuang lawak ng landslide at tinatayang nasa 17 million cubic meter ang dami ng gumuhong lupa. Sa kasamaang palad, 1,126 katao ang nasawi sa malagim na trahedya. Mahigit 200 estudyante sa isang elementary school ang natabunan ng buhay habang nasa gitna ng kanilang klase. Yung asawa ko nandun sa ilalim. Hindi sana papasok yun. Dahil masama yan. Sabi niya masama ang pakiramdam ko. Tapos, sabi ko, o sige, huwag na lang. Tapos sabi niya mamaya, sabi niya, ay, may report pala ako. Nakapanlulumo ang mga eksena habang isinasagawa ang search and retrieval operation sa lugar. Maraming nasira ang kabuhayan, nawasak ang mga tahanan, at higit sa lahat, nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa pag-aaral ng mga eksperto, natuklasan na ang walang tigil na pag-ulan rin ang siyang naging dahilan ng paghina ng pundasyon ng lupa sa bundok. Sinabayan pa ito ng 2.6 magnitude na lindol, kaya naging mabilis ang pagragasa at pagguho ng lupa sa komunidad. Ang landslide ay nagiging mas madalas ngayon dahil sa epekto ng climate change. So maraming pagbabago yung ating papawirin patungkol sa meteorological condition. Kaakibat nito rin yung pagbabago ng ating topografiya dahil din sa paglaki ng populasyon at konsentrasyon ng maraming tao sa isang lugar, especially sa tinatawag nating mga mapanganib na lugar katulad ng paanan ng mga bundok o kaya yung pagtatayo sa malapit sa mga ilog
ang pagguho ng lupa sa tinaguriang Death Alley sa Amerika. Susunod na sa Anatomy of a Disaster. Now